nakatanggap kami ng isang napakakapanapanabik na impormasyon na nararapat bigyang pansin. Inaprubahan ng US State Department sa koordinasyon ng Defense Security Cooperation Agency, DSCA, ang posibleng pagbebenta ng armas sa ilalim ng Foreign Military Sales FMS program na nagkakahalaga ng humigit kumulang 5.5 bilyon sa Pilipinas. At hindi lang ito tungkol sa mga jet, kasama sa buong package ang mga eroplano, armas, mga sistema para sa pagsasanay, lohistika, ekstrang piyesa at suporta para sa hinaharap. Malaki ito, hindi lang sa halaga kundi sa kahulugan nito. Hindi ito chismis o haka-haka, ito ay opisyal na dokumento ng pamahalaang US. Bahagi ng normal na proseso ng paglipat ng armas sa mga pangunahing kaalyado. Ayon sa anunsyo ng DSCA, kabilang sa package ang 16 na F-16C single-seat fighter aircraft at 4 na F-16D dual-seat jets. Partikular na mahalaga ang mga bersyong D dahil maaari itong gamitin kapwa sa pagsasanay ng piloto at sa aktwal na labanan. Hindi ito luho, kundi isang pangangailangan. Kung nais mong magkaroon ng makabagong hukbong panghimpapawid, kailangan mo ng kapwa kakayahang makipaglaban at kakayahang magpanatili ng sariling pagsasanay sa mataas na antas. Ang setup na ito ay nagbibigay daan para makamit pareho. At hindi lang basta mga jet ang pinag-uusapan natin dito. Ito ang F-6 na Fighting Falcon, gawa ng Lockheed Martin, isa sa mga pinakakilala at kagalang-galang na fighter platform sa buong mundo. Ang pinakabagong bersyon nito ay may kasamang AESA radar, mga missile system na kayang umatake kahit wala sa paningin, electronic warfare suite, at mga precision-guided weapons. Hindi ito teknolohiya ng panahon ng Cold War. Ito ay modernong paghahanda para sa tunay na labanan. Isipin mong mula sa mga lumang propeller planes at trainers, bigla tayong magkakaroon ng kakayahang makipagsabayan sa makabagong larangan ng digmaan. Hindi natin maaaring ipagkaila. Hindi tayo nakatira sa isang mapayapang kapitbahayan. Mataas ang tensyon sa West Philippine Sea, kung saan paulit-ulit ang mga pagpasok ng dayuhang barko sa ating katubigan, agresibong kilos ng mga banyaga, at mga gray zone threats na sinusubok ang ating kakayahan at pasensya. Kung wala tayong air superiority o kahit man lang maaasahang air deterrent, mananatili tayong vulnerable. Hindi sapat ang mga pahayag o press release para ipagtanggol ang teritoryo. Kailangan natin ng mabilis, tumutugon at flexible na air assets, mga mata sa himpapawid, mga piloto sa cockpit, at mga missile na handang umaksyon. Ang mga F-16 ay hindi lang magsisilbing panangga kundi simbolo rin ng modernisasyon. Ang kasalukuyang fleet natin ay matapat ngunit tumatanda na. Limitado ang range at kakayahang makipaglaban. Sa F-6, maaari tayong magpatrolya ng mas malayo, makasagot sa mga banta ng mas mabilis, at makapagpakita ng lakas ng mas epektibo para sa proteksyon ng ating airspace, suporta sa mga tropa sa lupa, at depensa ng ating Exclusive Economic Zone, EEZ. Kung matuloy ang kasunduang ito, magsisilbi rin itong patunay ng mas matatag at mas dedikadong ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Handa ang US na paigtingin pa ang kooperasyong militar, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Ibig sabihin nito ay mas maraming joint exercises, mas mataas na interoperability, at posibleng access sa mas advanced na teknolohiya sa depensa. Maaari nitong buksan ang pinto para sa mas mahusay na radar system, surveillance drones, missile defense systems, at iba pa. Kasama rin ito sa mas malawak na larong geopolitikal. Nais ng Estados Unidos na palakasin ang network ng mga kaalyado sa Indo-Pacific, at ang kasunduang ito ay nagpapalakas sa papel ng Pilipinas bilang isang mahalagang katuwang sa rehiyon. Samantala, magkakaroon tayo ng mga kasangkapan upang mas epektibong maprotektahan ang ating sarili at makahabol sa mga pag-unlad sa militar sa rehiyon.
Sa ngayon, nasa kamay ng Pilipinas ang desisyon. Kailangang pag-aralan ng Department of National Defense DND ang proposal ng maigi lalo na sa usaping halaga, pagpapanatili, pagsasanay at pangmatagalang suporta. Hindi biro ang 5.5 bilyon dolyar. Isa itong pamumuhunan na nangangailangan ng pambansang pangako, hindi lang para sa pagbili kundi para sa mga tao ng maintenance, pagsasanay ng piloto at pagbuo ng kinakailangang infrastruktura. Ngunit kung matuloy ito, maaring mabago nito ang kinabukasan ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Hindi lang bilang dekorasyon, hindi lang para sa parada, kundi para sa tunay na kahandaan, tunay na kakayahan, tunay na panangga. Kaya oo mga kababayan, kahit wala pang pinal, gumagalaw na ang mga bagay, umiikot na ang mga gulong, umaaso na ang makina.